8 taon siyang nakatali. 8 taon na hindi niya nasilayan ang mundo sa labas ng kanyang kulungan. Sa kabila ng gutom, lamig, ulan at init, ang kanyang buntot ay patuloy pa ring umiindayog. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa kabila ng lahat, hindi siya tumigil sa pagmamahal. Ito ang kwento ni Bantay. Sa isang tahimik na barangay sa Bulacan, may isang lumang kulungan sa likod ng isang bahay. Gawa ito sa pinagtagpi-tagping plywood at bakal na kalawangin. Sa loob nito nanirahan ang isang German Shepherd na pinangalanang Bantay. Mula pa nang siya'y isang tuta, si Bantay ay nakagapos na sa isang mabigat na kadena. Hindi niya naranasan ang malayang pagtakbo, ang paghaplos ng damo sa kanyang mga paa, o ang simpleng ligaya ng pagiging isang alagang minamahal. Ang kulungan niya ay tumutulo tuwing umuulan, nagiging mainit na parang pugon tuwing tag-init, at nagiging malamig at basang-basa tuwing panahon ng amihan. Pinapakain lamang siya kapag naaalala. Wala siyang bakuna, wala siyang paligo, at wala ring maayos na higaan. Madalas ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig, humihina sa gutom, at nasusugatan dahil sa patuloy na pagkakakadena. Gayunpaman, sa tuwing lalapit ang pamilyang tinuturing niyang amo, iwawagayway pa rin niya ang kanyang buntot. Tila ba sinasabing, mahal pa rin kita. 8 taon. 8 taon ang lumipas na hindi niya nasilayan ang mundo sa labas ng bakod. 8 taon niyang tiniis ang gutom kapag hindi napapakain, ang lamig kapag taglamig, ang ulan kapag tag-ulan, at ang matinding init kapag tag-araw. Pero higit sa lahat, tiniis niya ang pagiging balewala. Isang araw, may lumipat na bagong kapitbahay sa katabing bahay. Siya ay si Maya Santos, isang guro. Mula sa bintana ng kanyang silid, araw-araw niyang nasasaksihan ang kalagayan ni Bantay. Nakita niya kung paano ito balewalain, sigawan, gutumin, at iwanang basa at uhaw. Tuwing gabi naririnig niya ang mahina at paos na iyak ng aso, iyak na tila humihingi ng tulong, ngunit walang boses na pinapakinggan. Sa kabila ng takot, minsan ay lihim siyang naghahagis ng pagkain at nagbibigay ng tubig. Isang beses, kinausap niya ang may-ari upang ipaalam ang kanyang pag-aalala, ngunit galit at pananakot lamang ang kanyang natanggap. Dumating ang araw na hindi na kinaya ni Maya ang kanyang nasasaksihan. Nakipag-ugnayan siya sa mga awtoridad para sa kapakanan ng mga hayop kasama ang barangay at pulisya. Nang dumating ang mga rescuer, galit pa ang may-ari ng aso. Ngunit nang makita ng lahat ang kalagayan ni Bantay, ang payat na katawan, ang sugatang balat, at ang kadenang halos nakabaon na sa kanyang leeg, napuno ng katahimikan ang paligid. Lumapit ang isang rescuer, at sa sandaling iyon, umiyak si Bantay. Hindi ito tahol ng galit, kundi iyak ng pagod at pag-asa. Parang sinasabing, sa wakas, may nakakita rin sa akin. Napaluha ang mga pulis, mga rescuer at mga kapitbahay. Lahat ay nadurog ang puso sa kanyang kalagayan maliban sa taong nagkulong sa kanya. Isang pulis ang tahimik ngunit mariing nagsalita. Kung paano mo tinrato ang hayop na ito, ganoon din ang babalik sa iyo. Tinanggal ang kadena at sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, si Bantay ay lumakad palabas ng kanyang kulungan. Nang makita niya ang sikat ng araw, ang malawak na langit at maramdaman ang hangin, nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamangha. Umiiyak siya habang naglalakad, luha ng sakit na nagdaan at luha ng pag-asang bagong silang. Voluntaryong nag-alok si Maya na siya ang mag-aalaga kay Bantay. Siya ang nagpagamot, nagpaveterinaryo, at nagbigay ng lahat ng pag-aaruga na matagal nang ipinagkait sa aso. Nang tuluyan nang gumaling si Bantay, lumipat sila ng tirahan upang tuluyang maputol ang alaala ng lugar na minsang naging impyerno ng kanyang buhay. Sa bagong tahanan ni Bantay, mayroon ng maayos na higaan, sapat na pagkain at tawag na puno ng lambing. Sa unang gabing natulog si Bantay sa malambot na banig, siya ay umungol at bahagyang tumahol sa panaginip, hindi sa takot,
kundi sa ligayang hindi niya kailanman naranasan noon. Ang asong minsang nakatali ay natutong tumakbo. Ang asong minsang gutom ay natutong magtiwala. At ang asong minsang sinaktan ay natutong magmahal muli. Araw-araw kapag tinitingnan ni Bantay si Maya, iwawagayway pa rin niya ang kanyang buntot. Ngunit hindi na ito bilang pagsusumamo, kundi bilang pasasalamat sa ikalawang buhay na ipinagkaloob sa kanya. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay nasusukat sa kung paano niya tratuhin ang mga nilalang na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang kabaitan ay hindi nasusukat sa salita, kundi sa gawa. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Maya, may lakas ka bang manindigan at magsalita para sa isang buhay na walang boses, kahit mag-isa ka? Ibahagi ang kwentong ito upang maging boses ng mga hindi makapagsalita. At kung nakakakita ka ng hayop na nangangailangan ng tulong, huwag mag-atubiling tumawag sa inyong lokal na animal welfare group o sa barangay. Ang isang tawag ay maaaring magligtas ng isang buhay. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong puno ng pag-asa.